Magandang oras, magandang buhay mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Hindi lang pala 142 billion pesos ang insertion budget ni Chis Escudero nitong taong 2025. Naku, nakakagulat, talagang sasabog ang utak nyo. Hindi kaya hindi kaya ng utak nyo ang mga sasabihin ngayon ni Tito Sen. Ako nga talagang nanlulumo ako, lumambot ang mga tuhod ko, sumakit ang ulo ko. Dahil dito, panoorin natin to at pakinggan si Tito Sen, video courtesy ni Christian Esguerra. Magkano ba talaga? 142 billion po ba? O mas malaki pa? Hindi lang. Ito, ganito figures na nakikita namin at this point. Again, as I said, ito yung nakikita naming figures na ibinigay sa amin, na nakikita namin. Si Senator Ping Lacson ang nag-umpisang binasa niya yung NEP, yung National Expenditure Program noong 2025 na sinabmit noong 2024 sa House, na ang budget ng DPWH noong August sinabmit sa House. Ang budget ng DPWH was 900 billion. Oh, grabe. Alright? Grabe. 100 billion. Based on the figures seen by Senator Lacson, pagdating na maging GAB, General Appropriations Bill sa House, at ipinadala sa Senate, pagkatapos nilang ibalangkas, naging 825 billion ang budget ng DPWH. Ibig sabihin, nabawasan pa ng 75 billion. Na alam pa nga namin kung bakit sa napunta yung 75. Baka napunta rin sa mga ibang mga dapat na departamentong tulungan. Something to that effect. We're not sure about that. But we're sure about the figures. Alright? Ngayon, after the 825, pagdating sa Senate, naging 1 trillion 125 billion. Ay naku, grabe mga kabayan, no? Galing sa 800, nagiging 900, nagiging 1 trillion. Pagdating sa Senado yan. Kaya, tumaas pagdating sa Senado, ay dahil mayroong yung mga insertion, yung mga dagdag. Isa balita, 142 billion ang nadagdag ni Chis Escudero. Sabi ni Tito Sen ay hindi lang ganun. Mas malaki, mas mataas. Kaya ito na ngayon, shocking revelasyon talaga ito. So anong mafe-feel niyo dito? Kahit kayo yung mga DDS, basta kayo yung nagtrabaho at nagbabayad kayo ng taxes ng buwis sa trabaho nyo, binabawasan yung buwis nyo. Ako 15,000 a month ang buwis ko dito sa YouTube at saka sa trabaho ko. Pagsasamahin, 15,000 napunta lang sa mga bulsa ng politiko. Grabe, kung yun ay alkansiya ko yun, malaki na yun sa isang taon, di ba? Mga kababayan. Kaya, grabe talaga. Dapat magalit kayo, kahit DDS kayo, dapat magalit kayo. Kasi ninakaw kahit DDS yung si Chis Escudero, binigyan ba kayo? Hinatian ba kayo dyan, mga fans ni Chis Escudero ng mga DDS? Hindi kayo nabigyan At hindi kayo kilala ni Chis Escudero. Ginamit lang kayong mga DDS kayo para susuportahan sila. Si BP Sara, si Digong, si Chis Escudero, sila Marcoleta at kung sino-sino pang mga DDS dyan na mga senador. Kayo ang kanilang gasolina, kayo ang kanilang fuel para sila lalakas ng lalakas yung kanilang pwersa dyan sa Senado. Pero ang katotohanan yan, pera ng mamamayan, nilulustay, hindi lang pala si BP Sara mas malaki pa pala itong kay Chis Escudero. Kaya pala kahit kapit tuko si Chis Escudero sa kanyang pwesto na magiging Senate President, kaya natalo si Tito Sen kasi binili yung 13 ka senador, ay ginapang yun, binili yun para pag hands up, buboto si Chis Escudero Boy Kilay ang ibuboto nila. Kaya majority 13, panalo na yan. Ang minority, lang 5 lang daw ang hindi DDS dyan sa Senado. Kaya kawawa. Balik tayo dito sa shocking revelation ni Tito Sen at ni Christian Esguerra.
ang budget ng DPWH. Pinalobo sa Senado. Lumobo sa Senado. 100 billion. Lumobo sa Senado. Ayan. Okay. Nag-meeting sila ngayon sa BICAM. Hindi namin alam kung ano nangyari sa unang BICAM. Ang sinasabi sa akin ni Grace po, and I don't know if she will admit it sa inyo, pero sinasabi niya sa akin, nahilo daw siya, wala raw siyang kinalaman doon. Okay. Anong term? Nahilo? Nahilo? Nahilo daw siya. At wala siyang kinalaman doon. O ngayon, pagdating nung small BICAM, diyan na nagkaroon ng mga pagkakaiba. As a matter of fact, based on the figures, nabawasan yung 300 billion ng 61 billion. Okay, yun ang istorya. As of now, yun ang istorya. Di Presidente, alam na yun ang istorya. So, As a matter of fact, there are issues there are projects there na hinold ng Presidente. Hindi niya pinag-release. Ayan, so itong mga DDS na nag-vlog noon na ang 2025 budget daw ay ninakaw ni PBBM. O kitang-kita na natin ngayon sino ang nagnakaw. Yung mga DDS dyan sa Senado na mga senador. At hindi si PBBM. Hindi si PBBM, klarong-klaro Yung si PBBM, gumawa siya ng sariling presidential budget na ito lang ang dapat sa DPWH, pero ang nangyari ay dinagdagan, di ba, lumubo sa Senado galing sa Kongreso yung budget, and then pag-endorse sa Senado ay tumaas, lumubo, lumaki, merong mga nadagdag, kaya yun yung mga insertion ni Chis Escudero. Kaya ano kaya ang itsura ni Chis Escudero kapag siya na naman ang ilalagay sa hot seat sa ngayong pagbukas ng bagong Senate? Si Chis Escudero na naman ang paupuin sa hot seat. Parang may sili ang puwit niyan Noon ay si BP Sara Kaya abroad na lang. Biyahe-biyahe na lang si BP Sara sa labas para hindi siya maimbestigahan. Ngayon si Boy Kilay ay iwan ko lang kung mayroong immunity ang Senate President, kung hindi ba yan pwedeng ma-impeach or hindi ba yan pwedeng kakasuhan. Kasi Senate President Pero palagay ko impeachable yan Kaya ito yung nakakabalisa, nakapanlulumo, nakapanghihina, napakasayang ng pera ng Pilipinas. Kung tinulong lang na lang yan sa mga scholarship ng estudyante at gagastuhin sa mga ospital, di ba, sa healthcare ng Pilipinas, na sana ang mga 60 years old pataas ay libre na yan kapag nagkasakit sa ospital. At ang mga medication yan ay libre din, papakita lang yung libre lahat. Doon sana mapunta, hindi diyan sa mga buhaya sa DPWH. Kaya DPWH dapat imbestigahan yan Tama ang sabi ni Tito Sen na ngayong kapag natuloy itong investigasyon na ito sa hearing ay papatawag niya ang mga puno diyan sa ang mga pinaka puno ng DPWH. Ang head niyan ay ipapatawag, mga undersecretary ipapatawag para sila ang managot kung saan ginagamit yung pera na ang laki-laki. Sa lahat ng budget sa Pilipinas, DPWH pala ang bilyones Tapos yung healthcare ay centavos lang. At yung scholarship ng estudyante ay 1,000 lang. Grabe, yan ay hindi proportionate na paggawa ng budget. Hindi proportion. Sa sandatahang pwersa ng Pilipinas sa Armed Forces, dapat yun ang bigyan ng malaking budget. Tulad sa Amerika, ang kanilang Armed Forces sa Amerika, yun yung pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa gobyerno. Sa atin, DPWH tingnan naman natin yung project ng DPWH, di ba, bitak-bitak yung mga national highway. And then yung tulay ay 3 taon pa, ni-repair na naman para mayroon na namang komisyon. Mga daan, hindi pa nasira ang mga daan, ay binabakbak na naman para mayroon na namang project na bago at mayroon na namang for the boys at komisyon. Alright, balik tayo kay Tito Sen at Christian Isguera para sa mga shocking revelation na ito.
Ginawa niyang FLR yung iba. Kasi nga, ganon. So, gusto namin imbestigahan ano nangyari. Bakit nagkaganon? Ano yun? Ano yung nadagdag? Ano yung nangyari sa BICAM? Sino-sino umattend sa BICAM? Yun namang gusto natin malaman para huwag maulit yan. At ito ngayon, pagpalagay mo, 100 billion, hindi 300 billion. Pero yun ang nakalagay sa figure sa total. O, palagay mo na. Sino naglagay nun? At para saan? Sinong nakinabang nun? Sinong author na nagpasok nun? Sino ang nakialam doon? Yun ang gusto nating malaman. Kaya gusto nating imbestigahan para dito sa 2026 budget, huwag maulit. O sinabi pa nga ni Presidente, di ba? Don't touch my NEP. Gusto niyo mag-tweak ng konti. Okay, ako naniniwala ako doon. 1992 pa ako dyan. The NEP, the National Expenditure Program, is the budget of the President. Yeah, President's budget. Tweak ng konti doon, okay lang. Si tingin nyo, dapat dagdagan ng DepEd. Gusto nyo, dagdagan ng konti ang PIDEA. Yung mga ganon, okay lang yun. Pero pagka masyadong malaki, inapektuhan ng DepEd, naapektuhan ang health. Pagkatapos, puro DPWH sa kinabang. Pagkatapos, ang daming flood control. Pagkatapos, ang daming flood. Hindi ba? Huwag nating hayaan yun. Kaya tama yung sabi ni Presidente. The NEP must remain as the NEP. That's his budget. Pag sumabit yan, siya sisisihin. Hindi yung pagka ginalaw mo na ng ginalaw. Pag sumabit yan, hindi ang Presidente sisisihin, kayo. Ayan, so tama. Masisisi talaga dyan si Boy Kilay. At yung kanyang mga 13 kasenador. Lahat yan kumakampi kay Boy Kilay dahil nakikinabang lahat yan. Meron akong example dito sa lugar namin. Merong isang engineer sa DPWH ay nagkaroon ng bagong Mustang Ang Mustang ay nasa 5 million yan Mustang na muscle car. Ford. Made by Ford, USA. Isang tulay lang yun na project at hindi gaanong mahaba na tulay. Beam bridge lang, beam bridge. Pero nagkaroon ng 5 million ang engineer na in charge sa project doon na nagtrabaho sa DPWH. Kaya diyan makikita natin, maliit lang yun ang tulay naka 5 million ang ang engineer. Lalo na kapag mga ganyan na mga suspension bridges na mahahaba ang span, ay hindi lang 5 million ang makukuha ng mga engineer sa DPWH. Hati-hati pa yan hindi lang mapunta yan sa engineer, meron pa yan sa kanilang sa kanilang head. Kaya diyan natin makikita gaano ka buwaya, kabakulaw ang nandyan sa DPWH. Kaya tama ang sabi ni Tito Sen na ngayong pagbukas ng Senado ay unang hearing kaagad bago gawin ang GAA Budget 2026 ay klaruhin muna kung anong nangyari sa GAA Budget 2025. Bakit naubos ito at bakit lumaki, lumubo? At saan napunta yung mga pera? Kung walang maipakitang project, ay lagot na, di ba? Ghost project. At dapat merong makulong. Meron talagang ikulong para hindi mapamarisan ito ng mga bagong senador ngayon na uupo at mga congressman. Okay, so ito, tapusin na natin ng video courtesy sa atin ni Christian Esguerra at Tito Sen. Opo. So, i-clarify ko lang, no? So, hindi pala 142 billion lang yung insertion na pinag-uusapan natin. Magkano? 300 billion ba? So 300 far? billion yung naging budget ng DPWH. I'm not saying it's an insertion. Hindi, magkano yung insertions na nasisilip ninyo so far? Ang nakikita so far ay 142 billion. Na insertion. Okay. Oo, insertion. Satisfied ba kayo dito sa paliwanag ni Senate President Chis Escudero? Kasi nagpapress con siya, dininay niya yan. Siguro pinakamaganda, harapin natin yung mga departamento. At malaman natin sa mga departamento na kausapin pagka nag-hearing na tayo, nag-investigasyon na tayo, malalaman natin yun. Imbis na sinasabi ng Senate President, ganito, dapat tinanong ng media sa kanya, bakit nandun ba siya? Sa kanya, nandun ba siya? Sa BICAM? Oo. Yun ang pinakamaganda. Ewan ko, yung mga reporter, hindi ba tanong
Di ba tumaas ang kilay ni Senate President kung tanongin yun? Baka tumaas ang kilay niya nun. Ang pinakamaganda, imbis na sabi ni SP o sabi ni Majority Leader o sabi ni Minority Leader, pinakamaganda, tingnan natin yung ebidensya para malaman natin. Di ba? Tanungin natin yung DPWH. Tapos, meron ng mga na-release dyan. Ano pangalan ng kontratista? Ano pangalan ng kumpanya na nag-deliver na gumawa nito? Na gumawa niyan? Di ba? Sino yan? Anong ginawa? Saan napunta yung sinasabing insertion? Ayan, so dito natin tapusin ang ating video, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, courtesy ni Christian Esguerra. Kaya ito ang dapat gawin. Bawat katapusan ng termino ng Senado at bago gagawa ng bagong budget sa national budget, ay dapat busisiin at i-review at i-liquidate yung nakaraang 2025 GAA budget na ang laki-laki pala. Sa ano lang yun sa DPWH lang ay 300 billion plus insertion ng 142, so 442 billion ang budget ng DPWH. Hindi pa kasama ang ibang sangay katulad ng Armed Forces of the Philippines. Wala pa yun. Yung sa healthcare program, sa edukasyon, hindi pa kasama yun. Yun ay tanging sa DPWH lamang, 442 billion pesos. Kasama doon ang flood control budget. Pero ang daming flood, sabi ni Tito Sen, di ba? Napansin nyo, sa Visayas, wala gaanong baha. Sa Mindanao, wala gaanong baha. Sa Metro Manila at Luzon, ang daming baha. Kaya yung mga senador na nandyan, na kanilang sakop ang Luzon at Metro Manila, ayun yung mga senado na hindi ginamit ng maayos ang budget sa flood control. Okay, so anong palagay nyo, anong masabi nyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy tungkol dito sa budget insertion ni Escudero na hindi lang pala to 142 billion. Ang laki-laki pala eh. Pero sigurado diyan na ang in-insert ni Escudero ay 142 billion. Yun ang sabi ni Tito Sen. Pero meron pang doon. Hindi natin alam na sinabi ni Tito Sen na mas malaki pa sa 142 billion. Kaya hintayin na lang natin na magkaroon ng hearing ito sa Senado. Sana matuloy. Dahil kapag nagkabutuhan ay minority lang sila, Tito Sen 5 lang sila kontra 13. Ay baka hindi matuloy ang hearing at mabaon naman ito sa limot. Dapat kasi mayroong makulong na mga tiwali na mga mandarambong na senador at mga congressman para magiging example at matatakot yung mga bagong senador na pasok. Matatakot magnakaw. Dapat kasi stricto talaga dyan. Na kulong ka agad para walang gagawa ng ganito na grabe insertion. Pera kasi natin yan. Ako, ang ko, $200 ang every month ko na minsan mataas pa na tax dito sa YouTube, $200. Magkano ba yun? Every month yan. Plus, sa trabaho ko pa sa labas, ay meron din. Kaya aabot yata ng 15,000 ang tax ko na punta lang sa bulsa ng mga walang hiyang buhaya. Grabe mga kababayan. Okay, ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon, maraming salamat sa pag-subscribe. Malaking tulong para sa aking channel. Ako'y magpaalam at ingat ang lahat.